Huling linggo ng Hulyo, binayo ng Super Typhoon Egay ang Hilagang Luzon. Pagputok ng liwanag, nagpatuloy ang bagsik ng bagyong Egay. Umapaw ang mga pangunahing ilog dahil sa walang tigil na pagulan. Kahit palabas na ng bansa, nagpaparamdam pa rin ng lupit ang bagyo ng dala nitong pinsala. At nito lang Huwebes, July 27. Sa gitna ng mala-delubyong panahon, isang malagim na trahedya ang gumulantang sa mga taga-Binangonan, Rizal. Tapit! Babae ulit yung nakuha, babae. Isang pampasaherong bangka ang tumaob at lumubog habang naglalayag sa Laguna Dibay patungo sana sa kalapit na Talim Island. Marami sa mga sakay nito nalunod at binawian ng buhay. Kinabukasan, tumambad ang bakas ng trahedya. Kaya ipagpapatuloy ang sinasagawang search and rescue operations dito sa Laguna Dibay. Bagamat umaambon-ambon pa rin, kalmado na ang lawa ngayon. Malayo sa mala-delubyong eksena noong Huwebes. Ang unos na ito, sa gitna ng lawa ang sinubukang suungin ng pampasaherong bangka, ang motor bangka o MV Princess Aya. Unos o gale storm ang tawag sa biglaang sama ng panahon na may malakas na buhos ng ulan at malalakas na hampas ng hangin. Ang mga diver ng Coast Guard puspusan pa rin sa pagsisid sa mapurak na parte ng lawa. Mula sa sinasakyan naming motorboat, makikita ang wreckage ng sinawing palad ng motorbangka. Maikukumpara ang laki nito sa isang provincial bus. Pero paanong ang ganitong kalaking sasakyang pantubig ay napataob ng isang unos? Ayon sa mga nakasaksi at kwento ng mga survivor, kalmado pa ang lawa at hindi pa umuulan noong pumalaot ang MV Princess Aya. Mula sa Binangonan Port, nasa 10 minuto pa lang silang lumalayag papuntang Talim Island nang bigla na lang daw naging masungit ang panahon. Dito sa tapat ng Barangay Kalinawan, hinampas ng malalakas na hangin at ulan ang motorbangka. Napilit pong hinabol ng driver na salubungin yung unos, kaya alam po hindi po kami umabot. Kaya po yung bangka namin ay nakatagilid. Niyabot po kami ng hangin, na malakas na hangin at tubig, kaya po lumubog yung ulan ng bangka namin. First time ko pong makakita ng ganong unos na bigla-bigla, niyabating yung bangka. Kaya po wala ko po kami kundi magpanik po yung ibang tao. Hindi po kayo naka-life vest? Wala po kami suot na life vest. Bali, yan po yung ginamit namin motor galing Laguna papunta po rito sa Binangonan. Bali po tinatali po namin, automatic po itatali po ng mga painantihan para hindi po malaglag sa bangka. Hindi mo makuha? Hindi pa po, bali 2 araw pa po bigay sa amin para makuha yung bangka, yung motor na yan bago i-release ng mga Coast Guard po. Hanggang sa tumagilid ito at tuluyang tumaob sa tubig. Galing po kami sa laot, tapos pauwi na po kami. Nakita po namin, tumaw po yung bangka. Iiyakan po, tapos nangingi po sa amin ng mga tulong. Hinahawakan po kami. Hindi po kasi namin kayang tulungan po lahat kasi napakadami po nito. 4 po lang yung nasahin namin. Maliit na bangka lang po kasi. Lumayo tayo! Hoy! Sa 66 na pasaherong nakasakay, karamihan ay na-rescue at nakaligtas. Grabe. Pero may ilang sinawing palad na nalunod kasabay ng unti-unting paglubog ng bangka.
meron pa pala dun sa isa. Narito po kami sa may tindahan. Tapos nung may mga batang may lumubog nga raw. Pero nung pagpalaot po namin, nakataob na talaga siya. Tapos nung pumalaot kami, talagang wala na talagang na-survive doon. Doon sa mga natira sa bangka, sa ilalim. Wala. Isa sa mga binawian ng buhay, ang midwife na si Fe Marie Campodizon. Taga-bayan ng Halahala sa Rizal si Fe Marie at kailangan niyang bumiyahe papuntang Talim Island sa tuwing may nangangailangan ng kanyang serbisyo. Mama, ako po niya ay papasok. Bebe, napakalakas ng ulan, napakalalaki ng alon, tawir-ragat yun. Mag-leave ka na lang muna. Ay tinatawagan na nga po niya ako. Ay siya, dala ng kuha niya, talagang gusto niya. Yung tawag sa kanyang gawain ay matungkulan niya. May nakapagbalita rito na, ayun ang araw, si Bebe ng araw ay kasama roon sa aksidente. Kanya, ayun, na kami, ano na ang aming magiging buhay. Ano na ang magiging buhay ng kanyang mga anak. Kanya, sabi ko nga, napakalaking kawalan sa amin ng batang iyon. Napakaraming pangarap sa kanyang anak at sa amin. Mahigit isang dekada ng midwife si Fe Marie at naka-assign sa Rural Health Unit ng Binangonan. 7 buwan pa lang siyang naka-assign sa Talim Island at kailangan niyang gampanan ang tungkuling ito dahil sa kakulangan ng mga health workers sa isla. Dahil sa kanyang trabaho, napag-aral ni Fe Marie ang 2 niyang anak. Ang bunso niyang si Gary, labis ang pagluluksa. Hindi pa po talaga ako naniniwala kasi we're hoping po na buhay siya. And tas may nag-message na lang po sa akin na friend niya din po. Tas condolence daw po. Parang umiyak na po talaga ako ng todo. Hindi ko po matanggap na wala na yung nanay ko kasi marami po kami pangako sa kanya. Marami po siyang gustong matupad sa amin. Yung mga pangarap po niya, ayoko po nang mawala na maaga ng nanay. Parang ang hirap po mawala ng nanay. Nangako si Gary na hindi niya bibiguin ang pangarap ng ina sa kanya. Gusto niyang sumunod sa yapak ng ina na maging isang medical professional din. Nay, malapit na po ako mag-birthday. Hindi man lang po kayo nakaabot. Ayun na lang po yung natanggap namin. Na parang gumuguho po yung mundo. Ano tayong paru-paro? Anong tingin mo? Saan? Na ano po, feeling ko po ayan siya. Pamahiin po kasi parang ayan po yung sinanay na pinapalibutan po ako. Parang, kasi po alam niya po favorite ko yung butterfly. And it makes me happy. Pero pag nakikita ko po siya ng ganyan, lalo lang po ako nawawala ng lakas na loob. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ang nangyaring paglubog ng bangka. Nag-meeting po kayo ng Marina at ng Motor Bangka Association. Mga kinatawan nila, ano po yung pinakahuli na pag-usapan? Pag-usapan po namin na kung meron po yung association, kasama dun sa field ng functions is to i-monitor yung mga passengers sa sakay. Okay. Kasi pang naman sakay lang sila nasakay. Although after the Quickie Coast Guard, sakay pa sila nasakay. Dapat, alam natin, gusto nila kumita, gusto nila yung association nila, pero number one priority is yung safety syempre yung passengers. Doon po yata medyo nakalimutan. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng overloading o sobra-sobrang karga ng sasakyan. Sa manifesto na ibinahagi ng mga otoridad, 22 ang nakalistang bilang ng mga pasahero. Wala pa ito sa kalahati ng sinasabing totoong bilang ng sakay nito. We always reiterate on that
inspection prior to departure. We really inspect. Fortunately, for this event, for this incident, yung naging kumpiyansa yung tao namin, si 22 nga lang naman ang particular sa kanya, 42, sanayan na kasi everyday, 50 mo biyahe. Sige, okay na yan. So sinasabi niyo yung sa manifesto, hindi na ho dinoble check dun sa mismong actual. So hinayaan na lang po yung papel na magsalita na ganun lang po karami yung pasahero nung bangka. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng overloading o sobra-sobrang karga ng sasakyan. Sa manifesto na ibinahagi ng mga otoridad, 22 ang nakalistang bilang ng mga pasahero. Wala pa ito sa kalahati ng sinasabing totoong bilang ng sakay nito. We always reiterate to conduct inspection prior to departure. We really inspect. Fortunately, for this event, for this incident, yung naging kumpiyansa yung tao namin, si 22 nga lang naman ang particular sa kanya, 42, sanayan na kasi everyday, 50 mo biyahe. Sige, okay na yan. So sinasabi niyo yung sa manifesto, hindi na ho dinoble check dun sa mismong actual. So hinayaan na lang po yung papel na magsalita na ganun lang po karami yung pasahero nung bangka. Ang face value, yes. We're not saying na wala kami kasalanan. In fact, yung nililibagad yung tao namin. And this is subject for serious investigation. See, we admit na meron siyang naps na ginawa. And we're not pinpointing, pero we are here to find out ano talaga ang cause and yun as to who will be accountable sa nabuhin pa. Tinitingnan din ang isyong hindi tamang paggamit ng mga life vest na nakalaan para sa lahat ng sakay ng bangka. Ayon sa mga kwento, nakasanayan na rin ng mga taga rito na hindi namang life vest kapag maaliwalas naman ang panahon. Isa po ang issue dito ay yung life vest. Ano po ba yung tamang paraan ng pagsuot ng life vest at ang inyong protocol sa mga bawat sasakay sa mga bangka? For the life jacket, it's either you wear or you hold it. Okay. Not necessarily you wear it. Ayaw. Basta may house na. Pag kinag-register sa isang bangka, automatic meron siyang approved number of life vests. Depende na sa capacity. But you're assuming po na kumpleto yung life jackets eh? Meron silang registration pa marina. Okay. Yun, prior. We cannot say na every time na may aris na bangka, but you check. You check namin every day. Imagine 50. We check. Although we're making an effort. Just happens yung itong anong incident is really quite unfortunate. Ang kapitan naman ng MV Princess Aya na isa sa mga nakaligtas, nasa kustudiya pa rin ng Binangonan Police at sumasailalim din sa masusing investigasyon. Sana po mapatawad po nila ako sa trahedya po na nangyari. Hindi ko naman po ginusto yun. Hindi ko po sana po mapatawad nila ako. Sabi ko po, hindi po ako magsasakay na madami. Ay, hindi ko po alam na nung habang naglalakad po pupuntang Coast Guard, may sumasakay po na may sumasakay. Isang araw matapos ang aksidente, tuloy pa rin ang biyahe ng mga motorbangka. Pero nagkaroon ng paghihigpit sa dami ng isinasakay na pasahero at mga bagahe. Ang isang passenger boat na ito ay kayang magsakay ng hanggang 66 na katao. Kaya rin itong magkarga ng kilo-kilong mga supplies gaya ng mga groceries, bigas at iba pa. Pwede rin isakay dito ang mga buhay na hayop, maging ang mga motor, kagaya nito. Pero dahil sa malagim na trahedya na nangyari nitong Huwebes, binawasan na ang pwedeng sumakay sa bangka ng hanggang 45 katao lamang kada biyahe. Para sa ikaayos ng takbo ng bangka, kami ay nagbawas muna kasi siyempre iba na yung nag-iingat. Kasi ang capacity namin 66. Ngayon, ginawa na muna namin 50 para ang pasahero ay maalwan sa bangka. Arawan kong bumiyahe ang mga passenger boat dito sa Binangonan Port. Katunayan, umaga hanggang gabi may schedule dito.
Pero ngayong araw, binawasan ang kanilang biyahe dahil sa nangyaring malagim na aksidente. Hindi kasi muna pinayagang bumiyahe ang mga motorbangka na may mga kulang pang angkop na papeles para makapaglayag. Kaya naman ang ilan sa mga bumabiyahe sa Talim Island na stranded na sa Pantalan. Ay, ang aming pong kasalukuyang sitwasyon ngayon ay hindi pa po kami sure kung kami makakauwi. Dahil po ang abiso ng ating mga Coast Guard dito, pinabibiyahe lang po bangka ay yun lang po kompletong papeles. Ngayon, ang magiging next step namin kung hindi kami makasakay at wala na bumalik, baka tumawag kami sa amin, naihanap kami na maaari kilang baka kahit maliit lang. 150 lang. Pag dito kayo sasakay sa paseroan. Pero kung yung ganyan mga pagpasero talaga, malaki. Pinakababayan tayo, 3,000 ka lang po. Hindi pa po kami makauwi kasi wala pong bangka, hindi pa po ako makapag-celebrate ng graduation. Sa school po. Nag-graduate. Sa isla na po kasi nandun po yung mga family ko, friends. Waiting. So moving forward, ano po yung gagawin natin? Meron bang changes, abrupt changes, or anything? Pinag-usapan namin yan with the Motor Bank Association. Hindi naman pwede na kay Coast Guard na lang lahat. You have a oral responsibility kasi meron kayong buto meron kayong association dues Para saan ba yun? Alam natin gusto nila kumita. Pero syempre, ang priority nila is also the safety of the riding party. Panibagong aksidenteng naiwasan sana kung nasunod ang lahat ng regulasyon at proseso may kinalaman sa kaligtasan. Ilang buhay pa ba ang dapat ibuwis sa tuwing ito'y nakaliligtaan? Ako si Lala Roque kasama sa iisang brigada.